Naalala niyo last time yung video ko ng bulalo, 'di ba sabi ko sa inyo nagtabi ako ng kalahati noon kasi gusto kong gawin na sinigang na bulalo naman. Pero naiba ang plano mga manay. Kasi meron kaming isang pagkain na natikman nung bumiyahe kami. Ang mahal ng isang order nito. Para siyang biryani mga manay yung lasa niya. Kasi Indian food to. Ang mahal ng isang order. Kaya sabi ko, luto na lang kami. Pero, grabe ang mahal din pala ng sangkap, kaya mahal yun. So, eto nga yun mga manay. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayong meat masala. Tapos, turmeric powder. Ito, yung green cardamom. Indian food to mga manay. Kaya pala mahal. Kasi ang mahal talaga ng mga sangkap na to. Grabe. Star anise. Lalo na to. Ito marami palang benefits. Kahit mahal siya, pero maganda rin mag-stock sa bahay nito. So, nag-order ako niyan. Tapos, meron ding basmati rice. O, diba? Pero ito, hindi to kasama dun sa, sa pagluluto ha. Nag-order lang ako para ma-feel talaga namin yung Indian food. So, ito yung ating pang bulalo. Na natoko na. Nalinisan ko na. So, gagawin ko is tatanggalin ko yung part na laman na yan. Hihiwalay ko tong itong pinakagitna na to. Tawag dito. Nawawala na naman ako sa ulirat. Tawag dito sa buto na sa gitna na to. Bone marrow, ayun. So, itatabi ko yan. Pero isasama ko rin sa luto. Kumbaga, hindi ko siya patatagalin para hindi matanggal yung yun nga yung utak niya, no. Yan kasi yung masarap dyan eh. So, excited Siyempre, dito kakailanganin din natin ng plain na yogurt, mga manay. Ayan, 2 piraso kasi nasa 2 kilo mahigit tong ating bulalo. Excited na ako. Kasi yung nabili namin nung nakaraan na yon hindi nagkasya. Kinulang. Medyo pricey siya. So, sabi ko kami na lang yung magluto para mas lahat makatikim. Kasi, nung time na yon pinaghati-hatian pa namin. Kulang. As in, masarap talaga siya. Alam mo yung kala mo kaldereta na basta, dahil kasi doon, ang nagpapasarap kasi yung mga yung mga pampalasa na yan. Pwede rin kayong gumamit ng ibang parte ng baka ha. So ayan, tapos na ako mag-prepare ng mga kailangan nating sangkap. Nakapaghiwa na rin ako. So etong isang lagayan na to, nandito yung mga herbs na kailangan natin. So meron tayo dito mga 7 piraso ng cloves. 2 piraso ng star anise, 2 cinnamon stick, tapos mga 2 hanggang 3 pirasong laurel, 6 na pirasong cardamom, yan, green cardamom. Pinisa ko siya mga mani or dinikdik ko siya kasi nanood din ako ng Indian food na mga pagluluto. Pinipisat nila yung ganito, pero bala na kayo kung gusto niyo, pwede rin naman na buo yan. Sa akin, dinikdik ko siguro para mas lumabas yung aroma niya. Then, meron tayong paminta na durog, pwede rin ng pino. Tapos, chili powder. Ito yung turmeric powder. Maraming sibuyas, kasi masarap to. Dahil talagang pinaka-main nila is sibuyas talaga, kailangan marami. Then, dito, kailangan natin ng bawang at luya. So, ang ginagamit nila is ginger paste, tsaka garlic paste. So, dahil yung blender ko rito, kailangan blender yung gamitin para maging paste talaga siya So, dahil konti lang to, ko na lang siya, gumamit na lang po ako ng pangkudkod ng keso. Ayan. So, meron tayo dito isang buo na bawang yung ginamit ko. Tapos, ito mga isang hinlalaki, yung ating luya na ginadgad ko rin. Then, ito nga, 2 piraso ng yogurt. Any brand, pwede nyong itry. Then, ito, yung masala. Yung binilan ko ng mga ganitong sangkap, isang store lang mga manay. Lalagay ko na lang yung link sa aking description box para doon kayo mismo mag-order. So, let's start. So, dito mga manay, uunahan ko na kagad kayo ha. Para sa mga, dyan, baka magtanong kayo, hindi yan authentic. Again, hindi talaga to authentic kasi ako yung may gawa. Okay? So, siguro version ko to. Pero nasa inyo yan kung gusto nyong itry. Pero hindi to authentic. Para sa umpisa pa lang, malinaw na sa inyo.
Kasi, unang-una hindi pa ako nakarating ng India. Natikman ko lang siya, tapos inalam ko talaga, nag-research talaga ako, nanonood ako ng mga Indian food, kung paano yung pag-prepare nila, yung mga sangkap na ginagamit nila. Iba-iba talaga diskarte sila sa totoo lang. So, ito yung napili ko na para sa akin, parang tutugma siya rin sa natikman ko. Okay? So, ito na. Magpapainit na tayo ng ating pan. Then, maglalagay na ako ng oil. Marami talagang oil. Ito na, mainit na. So, una natin gagawin ay ilagay ang maraming sibuyas. Parang ang gagawin natin sa sibuyas is ika-caramelize natin siya. Huwag naman yung totaling talagang sunog na sunog Yung malapit na sa pasunog So i-caramelize natin yan dyan. Parang ang style talaga nito is biryani talaga Ganon. Ganon yung atake niya. So lutuin lang natin to. Halu-haluin para pantay yung pagkakaluto ng sibuyas. Ang bango rin ng sibuyas habang yung malapit na siyang mag-caramelize. Siguro kaya din ganun ginagawa nila kasi nakakadagdag siya ng bango dun sa mga ulam nila. Basta huwag nyo lang hahayaan kasi kapag iniwanan nyo to, may tendency na hindi pantay yung pagkakaluto. Ayan. Kung napapansin niyo nagka-caramelize na, So, habang hindi pa siya yung totaling nagba-brown, ilagay na natin tong mga herbs. Lahat yan, lagay nyo na dyan para kumapit. Then, isunod na rin itong bawang tsaka yung luya. Ay, lalo siyang bumango. So, igigisa-gisa lang para yung mga iba't ibang amoy nila magsanib puwersa. Magsanib puwersa, ano to? Yan. Ang bango niya, promise. Kakaiba yung amoy niya. Sarap sa ilong. So, ilagay natin para magisa din yung karne. Saktong-sakto yung yung sibuyas. Nag-caramelize na Siyempre, pati itong bone marrow. Ilagay natin yan dyan. Parang matagal na pakuluan to dito Kung meron kayong pressure cooker, mas mainam mga manay. Doon nyo lutuin. Kasi kapag baka, alam naman natin, matagal na palambutin. Then, hayaan ko muna saglit. Maya-maya, hahaluin ulit natin. Check na natin. Bango lalo. So, ang gagawin natin dito, maglalagay na tayo ng mga powder natin, ng mga pampalasa. Ang bango na. Hindi biro yung magluto ng ganito kasi doon pa lang sa sahog niya, magastos na po talaga. Kaya pala mahal ang mga ganitong pagkain, mga biryani, mga manay. Pag gusto niyo ng authentic, pag mahal, sabihin, magandang klase ng mga sangkap yung ginamit nila. So dito, maglalagay na tayo ng chili powder. Pamintang durog, turmeric powder, then meat masala. Ito yun mga manay. Hindi nyo naman siya mauubos lahat. Ayan. Magiging dalawang gamitan nyo. Pero depende pa rin sa tapang na gusto nyo ng timpla
Then, mix muna natin. Gusto ko siyang ilipat sa pressure cooker para mabilis kaming makakain. Pero sabi nga nila, mas masarap kapag naluluto ng dahan-dahan. Yung lumalambot siya ng dahan-dahan, mas masarap daw. Titignan namin kung kakayanin namin maghintay ng matagal. Kasi ang amoy niya, ang bango. As in. Ang bango po. Okay na. So, maglalagay na tayo dito ng tubig. Pero ilagay ko muna yung yogurt para mabilisan, anak. Isasabay ko na yung paglagay ng yogurt. Kahit anong brand naman pwede nyo itong itry eh. Taktak natin. Then, tubig. So, maglalagay ako dito ng 2.5 tubig. Cups. Kapag tingin nyo kulang pa sa palambot, dagdag lang po kayo hanggang sa makuha nyo yung tamang lambot ng karne. Tingin ko kahit sa chicken, pwedeng gantong luto. Kita nyo yan, oh. So, tatakpan na muna natin yan. Lulutuin natin to siguro ng mga 2 oras o depende sa lambot ng karne na nabili natin. So, ayan, makalipas ang kulang-kulang 2 oras na pagpapalambot natin. So, yes, mahaba-habang oras talaga to. Pero na-check ko malambot na yung ating karne. Ay, ang bango. Wala pa tong timpla ng asin, ha. So, ngayon tayo maglalagay ng asin, tsaka itong coriander. Para siyang kinchay, mga manay. Eto, nabibili to sa mga malalaking supermarket. Kasi sa palengke, nag-ikot kami, wala kaming makita kahit sa mga maliliit na grocery, wala eh. So, pwede kayo mag-check sa mga malalaking supermarket. Magtanong lang kayo ng coriander. Kung wala kayong makita neto, kahit powder neto, pwede naman nakaka-order by online. Tama ba? Coriander. Yun yung pangalan niya. Para siyang kinchay. Ay, ang bango. Kakagutom na. So, maglalagay na tayo. So, maglalagay muna tayo ng asin. Unahin muna natin tong asin. Pampalasa. Or siguro pwede tayong maglagay dito ng mga pampalasa na gusto ninyo. Tikman nyo lang, mga manay, ha. Kasi, inisip ko kasi kung maglalagay pa tayo ng mga kung ano pampalasa. Marami na tayong mga parang herbal na nilagay. Yung mga tawag dito, yung mga powder eh. So, siguro asin na lang. Kung patis, pwede rin siguro. Pero, asin yung nilagay ko ngayon. Halu-haluin ko muna. Para matunaw yung asin na nilagay natin. Ang bango. Then, para sa last part natin, magtitira tayo ng konti pang garnish. Pwede rin kayo maglagay dito ng, tawag dito, yung iba naglalagay ng sili. Pwede kayo maglagay. Ay, naku, sarap nito. Talagang pang-only rice to. Tingin ko masarap din itong pambaon, mga manay. Napipil ko lang. Kasi iba yung lasa ng niya. Wala pa akong nilagay na asin dito kanina, pero tinikman ko na, ay, the best. Nakuha ko. Tama lang yung anghang niya. Pero, i-check nyo pa rin kasi hindi lahat mahilig sa manghang. Para makuha nyo yung tamang anghang na gusto ninyo. Pero yung nilagay ko kanina na na chili powder, saktong-sakto lang. Kung nakukulangan naman kayo, gusto niyo naman maanghang na maanghang, dagdag kayo ng siling labuyo, ganon, para mas masarap. Habang pinapakulo namin dito, nangangamoy sa buong bahay yung yung amoy niya. Ay, sarap. Ang the best. Okay na to. Pwede na tong ihain. Yung mga kasama ko rito, mga manay, excited na sila. Kanina pa kasi silang nagugutom, naamoy nila yung ulam na niluluto ko. Lagay natin tong pinakamalaki.
Grabe. Ang lambot na po nung laman. Tapos yun, oh, nakikita niyo yung pinaka ano niyan. Sarsa niya. Tapos ito yung taba, oh. Talaga nga naman. Yung timpla ng ano niya, ng sarsa niya mga manay, maanghang. So, kailangan yung paglalagay nyo ng asin, wag masyadong damihan kasi yung mga nilagay nating aromatic, nakakapagbigay na rin pala siya ng timpla. So, kailangan, titikman nyo muna. Tapos, kayo na lang yung bahalang magtansya, depende sa alat na gusto ninyo. So, eto na, tara, kain po tayo. So, nagluto ako ng basmati rice. Kasi ito yung sa totoo lang, masarap magkamay. Literal. Dito sa bahay po talaga nagkakamay ako. Kaso, mamaya, tayo ay masabihan na naman ng ating mga viewers. So, tanggalin ko lang yung star anise. Lambot to. Humihiwalay talaga. Kain po tayo. Yung rice pala, sinaing ko siya ng normal. Wala akong nilagay naman kung ano-ano kasi marami na tong yung ulam natin marami ng mga aromatic. So, hindi na ako naglagay. Tubig na lang. Nagpakulo muna ako ng tubig. Saka ako naglagay ng rice. Kaso nga lang, maproseso pala talaga to. Kailangan hinahalo-halo mo siya. Hindi siya yung normal na bigas natin dito sa Pinas. Tapos akala mo hilaw. Basta kailangan 1 cup. Ang ginawa ko kasi is 1 cup rice, 1 cup din ng water. 1:1. Ganun ginawa ko. Then, kailangan mahina lang din ang apoy. Para may wasan na ang tawag dito masunog. Kain po tayo. Harap. Buti hindi nagkalas. Yung mga anak ko sa kabila na kumakain. Ayun, oh. Partay kumakain ng bulalo, pares, ganun. Kineme. Sarap talaga to kamay, eh. Hindi ako sanay ng kutsa-kutsara, eh. The best to mga manay. So, muli mga manay, ako pala ang inyong madiskarting nanay para magkamay na ako. Kasi hindi talaga ako sanay ng nakakutsara. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!